nag-iiba-iba sila ng mga prices. So, in this documentary case is malalaman natin or how they adjust the prices based on the demand of the community, the people within the community. So, sa documentary case na ito ay malalaman natin kung paano ba tumataas or nagiging stable pa rin yung prices ng bawat clothing products, specifically sa mga abaya, since ito yung mas trend ngayon, since sa ngayon ay holy month of Ramadan. So ang mga kapatid natin, kababayan natin, mga Muslim ay nagre-prepare sila para sa darating na Eid, inshallah. So, hi ma'am, pwede ko ba kayo i-interview? Yes. So, bilang isang consumer, bakit mo pinipili ang abaya dress? So, ano kasi, yung abaya dress kasi is, ngayon, is Ramadan, so, bumibili tayo ng mga dresses para sa Eid. Siyempre, pang pikay na rin, and as you can see, ito kasi mga abaya, itong brand na to is maganda siya, very maganda yung quality niya, and very comfortable siya suotin, kahit buong araw mo siya suotin. So, sa kasalukuyan, ang abaya dress ay nasa 1.5 ang presyo. Sa tingin mo ba ay reasonable ang presyo nito? Sa tingin ko naman is very reasonable yung price niya kasi sabi ko nga kanina, yung quality ng mga abaya dresses, lalo na sa brand nila, is maganda yung quality niya, and as you can see, maganda yung quality. Pag maganda yung quality, is maganda rin yung very comfortable siya suotin. So I think yes, very reasonable yung price niya. From economics perspective, ito yung tinatawag nating original equilibrium point. Ibig sabihin, sa graph na to, makikita natin na itong blue and yellow na straight line is yan yung tinatawag nating supply and demand. So dito, makikita dito yung original price na 1,500. So mula pang nangyayaring shortage or kakulangan sa supply. So itong blue na curve is yan yung tinatawag nating demand, while itong yellow naman is yan tinatawag nating supply. However, a sudden disruption changed the market. So biglang tumaas yung price ng Waffle 2 clothing brand dahil sa may nagsuot na isang online influencer na maganda siya, maganda yung pangangatawan niya at bagay na bagay sa kanya itong abaya na to. Tapos, nag-trending ito sa social media at maraming naengganyo bumili at dahil doon, naggulang ang product, naggulang ang supply ng products. So, kaya nagkaroon ng problema sa market. So ngayon, nandito tayo ngayon sa store at mapapansin natin na kaunti lamang yung mga abaya dresses. Marami pa rin customers na gustong bumili, ngunit kulang na yung mga supply ng mga abaya dresses. Nagkakaroon ng shortage kasi mataas na yung demand dahil bumababa na yung supply ng mga abaya dresses. At dahil dito, ang presyo ng mga abaya dresses ay tumaas mula 1,500 to 2,000. So, andito tayo ngayon para mapapanayam natin yung galing sa mga shop ng mga abayas. Aalamin natin kung ano yung pangyayari dito. So, ma'am, kamusta po yung pamimili ninyo ng mga abayas ngayong araw? Kasi maraming tao ang ginagsa ang mga store nila. So, as you can see, maraming tao ang pumunta sa store na ito para bumili ng mga abaya dahil nalalapit na yung Eid. Pati nga rin ako is bibili rin sana ng abaya, ngunit wala akong nabili kasi nagkakaubusan na or naubos na yung kanilang supply. So, pati dito sa ibang mga store is nagkakaubusan na. So, nakakapanghinayang lang na hindi ko nabili yung gusto kong bilhin na abaya. This situation shows a leftward shift of the supply. Ibig sabihin dito sa graph na to, makikita natin na si supply is kumulang or bumaba siya. While sa demand naman is stable siya sa pinanggalingan niya. Nandun pa rin siya sa posisyon
niya. So dito, magkakaroon ng pagtaas ng mga presyo ng mga abaya dresses kasi kumukulang sa supply while sa demand is nandun pa rin. Matapos ang pagtaas ng presyo ng mga abaya dresses, nagkaroon ng kakulangan ng supply, may mga negosyante nagdesisyon na mag-invest sa ibang mga company at yung iba naman ay gumawa ng solusyon tulad ng pagpapatayo ng mga bagong factories and companies ng mga abaya dresses. Isa na dito ang ating mapapanayam na isang entrepreneur na nagpatayo ng mga bagong factories for the productions of the abaya dresses. Siya si Mr. Muhammad. So sir, paano nagsimula itong mga dresses brand ninyo at bakit ninyo napagdesisyonan na magtayo ng mga bagong factories or companies ng mga abaya dresses? Nagsimula ako kasi naging inspirasyon ko talaga yung mga clothing brands. Bali, ang ginawa ko is nakipag-business partner ko sa mga kakilala ko sa industry and salamat naman sa Panginoon at tinanggap nila yung offer ko. So, nakapag-come up ako ng idea na magtayo ng factories kasi mataas ang demand ng clothing sa market. Pero, kulang pa ang supply. Kaya nagdesisyon akong magpatayo ng 3 bagong factories para mapabilis ang pag-produce ng mga produkto at may padala ko agad sa mga stores. Ibig sabihin sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga factories, mas dadami yung mga supply ng mga abaya dresses products sa market? Oo, exactly. Kapag mas marami ang factories is mas maraming produkto ang mapoproduce. So, tumataas ang supply ng clothing sa market. Para sa iyo, sir, ano naman yung magiging epekto nito sa presyo ng mga productions ng mga abaya dresses? Kapag kasi dumadami ang supply is kadalasan bumababa yung presyo dahil sa mas maraming sellers ang nagko-compete para mabili ang kanilang mga produkto. Economically, the situation represents a rightward shift of the supply. Ibig sabihin, si supply is nag-increase while si demand is nag-increase. Dahil sa pagtayo ni Mr. Muhammad ng mga bagong factories ng mga abaya dresses, is dito nagkaroon ng new equilibrium price. From the 2000 na presyo ng mga abaya is bumaba to 1,200. Sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga factories is nalalaman natin or nakikita natin kung paano ba naapektuhan ang market, kung paano ba naapektuhan ang supply sa market at kung paano nakakapekto ito sa price and demand ng mga tao within the community. At nagpapakita lamang ito na isang halimbawa kung paano nakakaapekto ang decision making and market changing or production changes sa isang shop or sa isang businesses at kung paano ito nami-meet yung economy or market equilibrium.